Napapagod at nai-stress na ba kayo sa inyong mga buhay? Abay, samahan nyo ako sa aking vlog ngayon at ipapakita ko sa inyo ang isang napakagandang lugar na kung saan mawawala talaga ang iyong mga problema, mga kalungkutan at mga gilok-gilok sa inyong buhay. Dumating na ang araw na kailangan ko na mag-solo adventure. Okay. Di ako sanay sa mga ganito, pero wala, ganito talaga eh. Kung magtatanong kayo kung saan yung mga kasama ko, ay lakad siya ngayon. Importante din yun, kaya naintindihan naman natin. Kaya ito nga, magsusolo adventure tayo. Pupunta tayo ngayon sa mga lugar na kung saan masarap mag-camping. Solo camping, kahit ano mga lods, basta adventure. Yeah, lapdos per me. Tema ng content natin, more on adventure. Yung mga magagandang tanawin, mga interesting na mga lugar. Kaya ito na, samahan nyo ako mga lods sa ating adventure ngayon. Okay? Yeah. Ito na nga no, dahil sa first time ko nga mag-solo camping, dami palang mga challenges mga lods, mga kailangan mong gawin. Tulad nitong setup ko na camera, cellphone lang po ang gamit ko, tapos stabilizer. Dapat pala meron akong parang stable na lalagyan dito sa dito banda. Kita niyo dito, dapat sana may stable akong lalagyan ng cellphone ko o camera para hindi mag-alog-alog yung camera natin, kasi yung stabilizer umaalog-alog. Nilalagay ko lang kasi sa upuan eh. Ano-ano nga ba yung mga dalang gamit natin? Basic lang mga lods. May dala akong kanin, siyempre baon, isang plato na may mukha ni Piolo. Okay kayo. May dala din tayong hammock, may mga kahoy tayong makikita, duyan-duyan na lang tayo. Siyempre mga gamit natin sa vlog. Yun lang yung dala natin sa araw na ito. Talagang maulan mga lods. Let's call this adventure a rainy adventure. Wow. Dito tayo ngayon sa daanan papuntang Danau. May problema po kasi yung kalsada nila hindi po puro semento. Papakita ko po. So ayan, di daw kaya, sabi ni nanay kanina, tinanong natin, di daw kaya yung clearance ng sasakyan natin, yung kalsada. Kaya di na lang tayo tutuloy. Doon na lang tayo sa Valverde Milad. Okay? Yes mga lods, andito na tayo sa Valverde Milad. Itong camping site na ito mga lods, napakaganda talaga at malapit lang din sa highway. Maghahanap tayo ng parking area. So nakikita po natin dito no, mayroon silang daanan ng sasakyan. Sa palagay ko para lang sa mga sasakyang mataas yung clearance. Kung mababa yung clearance ng sasakyan mo tulad ng sa akin, para mahihirapan yung sasakyan dumaan dito. Mga Raptor dire pwede no? Mga 50 pesos. La. So yun mga lods no, 50 pesos lang. Camping. Ang overnight naman, 100 pesos lang. At kung mabuburingan ka mga lods, yan o, meron din silang wifi. Yes. Okay kayo. Okay, lapdos per me. Interesting, dito sa kanilang campsite ay ito, yung sapa. At huwag po kayo mag-alala kasi kita nyo naman, hindi nga siya umaabot sa tuhod at napakaganda pa ng quality ng tubig dito kasi malinaw na malinaw talaga. Masarap maligo dito mga lods. Ngayon maghahanap muna tayo ng pwesto. Mahangin no? Oo. Maraming kuwan. Okay lang? Maraming sagbot. Sa mga ginagawa dyan, ikaw yung naka-assign? Oo, sa mga construction no? Yun na lang talaga yung yung swimming pool yung kulang. Tapos yung bridge din dito, so kumpleto na. Parang ambon lang. Sa ngayon ambon lang pero mababasa ka na talaga. At salamat pala kay Lods no, yung nagbabantay dito. Nagamit sa atin yung kanilang kubo. 11:52 na po mga Lods. Problema natin ngayon ay yung weather. Tumitigil yung ulan, maya-maya babalik na naman yung ulan. Oh yeah! Meron tayong kamote. Ito lang yung rice natin, kulay pula.
Masarap din ito. Oh yeah, marami pang fiber. Okay. Hindi tayo nakapagbili ng ulam eh. Kaya kamuti na lang muna. Hindi ako preparado sa lakad na ito. Ha? Sobrang ganda, di ba? Yes. Nature na nature talaga. Oh yeah. So ayan po no, natapos na tayong mag-set up ng ating hammock. Napakaganda tingnan mga lods. Ayan, so isa po sa napaka-amazing na feature ng kanilang campground dito ay yung mga puno nila. Marami pong mga puno ang kanilang campground na kung saan pwede kang maghammock. Isang napakagandang feature sa kanilang campground ay itong mga kawayan mga lods. So kapag uulan mga lods, hindi na kayo mamumblema sa inyong mga tent kasi meron na silang kawayan na sahig. Ang galing, di ba? Saan ka pa? Dito lang yan sa Valverde Milad. Tapos may nakikita din tayong mga ilaw mga lods. Napakaganda mag-overnight dito. Pabalik kami dito mga lods para vlog talaga kung gaano kaganda ang experience dito pag nag-overnight. Oh yeah! Kung gusto mo ring magluto mga lods, kung masabaw ang luto mo tulad ng tinola, sinigang, pang mga masabaw na pagkain, you know, kita nyo yan mga lods, may tangla dito, pwede lang daw kumuha dito mga lods, sabi nung may-ari. Dahon ng kamote, pwede daw kumuha dyan, yung dahon kamote, napakalusog, ang galing, wow! At ito pa, mayroon din sila ditong salbabida mga lods. Kung maliligo ang yung mga bata, kung gusto maligo, mag-swimming doon sa ilog. Ang renta nito ay 20 pesos lang pala. Isa rin sa napansin natin sa kanilang area mga lods ay mini-maintain talaga ang kalinisan nito. Kita nyo naman, malinis na malinis. Ito nga pala yung mga kubo nila. Yung renta daw nito ay 500 pesos. 3 kubo ito mga lods, nakikita natin. Malalaki po ito mga lods, malalaki. At may mga ilaw na po ito at outlet. Galing, di ba? Meron din sila ditong tinatawag na cabin mga lods. 600 pesos at 800 pesos. Yung 600 pesos mga lods, good for 2 to 3 person. At yung 800 pesos na cabin ay good for 4 to 5 person. Okay, so pang pamilya na po yun mga lods. Napakagaling. Ito naman yung lutuan nila. Pwede ka rin dito mag-ihaw. Meron na rin itong tubig. Yan o. Tingnan natin kung may tubig bang. Yan, may tubig nga. Kapag na-stress ka sa buong buhay mga lods, dapat kailangan mo magpahinga. At napaka-amazing talaga. Dahil may natagpuan tayong napakagandang camping area. Kung saan mga lods, ang sarap talaga ng kanilang campground. Napaka-peaceful mga lods. Walang masyadong ingay, tapos nasa gilid lang yung tubig, dito yung ilog nasa gilid lang. Kung gusto mo maligo, anytime, any day, pwede. Isa sa mga realization ko sa buhay mga lods ay dapat pala talaga na bigyan mo ng panahon ng iyong sarili. Hindi yung puro trabaho ka lang ng trabaho. Kasi pag tinamaan ka talaga sa iyong kalusugan, marirealize mo na wala. Mauuwi sa wala ang lahat.